Samantala, pinagpapas lang ni Dimos ang buong puwersa ng mga sundalong kano na naglakas loob na harapin siya. Bawat isa sa kanila ay tuluyang nawala ng pag-asa. Bawat isa sa kanila ay hindi alam ang gagawin. Maya-maya pa ay isang taong balot ng puting ora ang dumungaw sa bintana ng sumabog na gusali sa gilid ng kalsada. "Nathaniel!" Sambit ni Mara habang nakasakay ito sa balboas. "Sige Nathaniel, harapin mo sila. Talunin mo ang demonyong yan!" Sigaw naman ni James. Lumusot sa bintana si Nathaniel at pinagpag ang alikabok at dumi sa damit niya. Nagliliwanag ang mga mata niya. Sa wakas ay nabuksan niya ulit ang Full of Sutra pagkatapos niyang gamitin ang enlightened state sa loob ng espiritual na dimensyon. Naglaho sa bilis si Dimos para lapitan si Nathaniel. Sa wakas, sa pangatlong pagkakataon ay nagkaharap na muli ang dalawang mandirigmang itinadhana ng panahon. Matalas ang titig ni Nathaniel kay Dimos. Mabuti at nagkaharap ulit tayo, Nathaniel. Wika nang nakangiting si Dimos. Tahimik lang si Nathaniel na nakatingin dito. "Dito ka na matatapos, Dimos. Dadalhin na kita sa lugar kung saan ka nababagay." Sagot ni Nathaniel. Pwes, isasama din kita sa pagbagsak ko. Nag-iwan ng shockwave si Dimos nang ito ay sumugod. Isang napakalakas na suntok ang kanyang ipinatikim kay Nathaniel. Bigla na lang naglaho ang binata at lumitaw sa likod ng mandirigmang ninuno. "Raiden strike!" Sigaw ni Nathaniel. Malakas na boltahe ng kuryente ang tumama sa katawan ni Dimos at tumalsik ito agad. Sumabog ang lupang kinatatayuan ni Nathaniel nang lumapit siya kay Dimos at inundayan ng atake. "Palm strike!" Isang palad ang dumiretso subalit nasalag ito ng isang kamay. Isang malakas na sipa sa sikmura ang tinanggap naman ni Nathaniel. Hindi ito makahinga. Parang nalulunod at nanlalabo ang paningin niya. Tumayo si Dimos at pinagpagang mga alikabok na kumapit sa kasuotan niya. Yan lang ba ang kaya mo, Nathaniel? Parang kinikiliti mo lang ako ng atake mo. Wika ni Dimos at lumapit ito kay Nathaniel. Agad na umatras ng ilang metro ang binata. Umikit at umusal ng orasyon. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nawala ang iniinda niyang pinsala. Nakakahinga na siya ng maluwag at inistretch ang buong katawan. Nag-fighting pose ito at naghanda sa susunod na atake. Mukhang sasabayan din siya ni Dimos dahil hinugot nito ang kampilan na nakasukbit sa kanyang likod. "Ito na ang katapusan mo, Dimos!" Sigaw ni Nathaniel. Matinding galit ang namumuo sa puso at isipan ng binata. Parehong sumabog ang lupang tinatapakan nila nang magkasabay silang sumugod. Tinaga ni Dimos ang ulo ni Nathaniel subalit sinalag ito ng dalawang daliri niya. Imposible. Gulat ni Dimos. Isang suntok ang tumilapon at tinamaan sa may dibdib si Dimos. Bumalandra ito sa isang mini-store sa malapit. Basagang salamin na bintana at lumusot sa loob si Dimos. Binitawan nito ang kampilan. Galit na tumayo ito at lumabas sa store. Animoy racket na sumugod si Dimos papunta kay Nathaniel. Nagtapon agad ng mabibilis na atake ang mandirigmang ninuno. Pero sinasalag lamang ni Nathaniel ang mga malalakas na sapak at sipa ni Dimos. Isang sipa naman ang kumonekta sa pisngi ni Dimos. Tumilapon ito sa gilid ng kalsada. Hindi niya hinayaan pang makatayo ang kalaban at nirapido niya ito ng suntok. Isang serya ng mga atake ang pinatikim ulit ni Nathaniel kay Dimos. 3 crack ng buto ang narinig at napasigaw ang mandirigmang ninuno. Bumulagta ito sa kalsada. Samantala, patuloy lang na nanonood ang mga sundalo at Scorpion agent at Cruz sa dalawang mandirigmang naglalaban. Wala silang magawa kundi tumingin lang. Wala silang kakayahang tumulong dahil hindi na ito sakop ng kanilang mumunting abilidad. Pinagmamasdan nila mula sa malayo ang binatang nakatayo. Magiting na nakatindig sa tabi ni Dimos at puno ng pag-asa. Nakatitig lang ito sa kalaban na tila hinihintay pa niyang bumangon.
Maya-maya pa ay lumuhod si Nathaniel at sinakal niya sa liig si Dimos. Tsaka iniangat ito na parang nagbuhat ng unan. Kaya mo pang lumaban? Nakakalokong tanong ni Nathaniel. Biglang gumalaw ang binti ni Dimos at isang sipa ang pinakawalan nito. Tumalsik si Nathaniel ng 10 metro pero di niya ininda ang atake. Sa tingin mo ba panalo ka na, Nathaniel? Nagkakamali ka. Hindi ako matatalo ng isang katulad mo lang. Naghanda ito para umatake. Wala ka ng lakas para lumaban pa, Dimos. Kaya mabuti pang sumuko ka na lang. Ani Nathaniel. Ano ko, baliw? Tatapusin kita, Nathaniel. At ipapakita ko sa lahat kung paano kita durugin dito. Hinugot ni Dimos ang balaraw at mabilis na hinagis. Pero di nito na malayang nasa harapan na pala nito si Nathaniel at nakatutok ang kanang kamao sa sikmura. Gimbal ang mandirigmang ninuno. Huh? Nasambit lang ni Dimos. Isang suntok sa sikmura na mala 1-inch punch ang inabot ni Dimos at napaluhod dito sa sakit. Mga serya ng mga suntok ang kumain sa mukha ni Dimos at napayuko itong napabuga ng dugo. Nagmistulang kinagat ng mga bubuyog ang mukha ni Dimos dahil lamog na lamog ito. Nang tumingala ito ay bumulaga agad sa kanya ang palad ni Nathaniel. Tumalsik palayo si Dimos at bumalandra sa malaking gusali ng convenience store ng 7-Eleven na halos maisukan na nito ang lahat ng dugo sa tindi ng impact. Daing ni Dimos at nagulat ito dahil nasa ibabaw nito agad si Nathaniel na nakangiti sa kanya. Diniin niya ang palad sa tiyan ni Dimos at nag-focus sa incantation. Gumuhit sa tiyan ang Wiccan circle at sinil ang katawan ng kalaban. Hagvim Moria Jagbium El Oslo! Umusal ng spell si Nathaniel. Lumitaw ang isang mahabang kidlat sa kalangitan at direktang tumaloy sa singsing ni Nathaniel at tumarak patungo sa tiyan ni Dimos. Nagsamon kaagad ng spell si Dimos upang kontrahin ang incantation pero nakulong na ito sa Wiccan circle ng binata. Wala itong nagawa at tila nanigas na lang na parang tuod ang kamay ng mandirigmang ninuno. Walang magagawa ang Omega Energy nito laban sa sutra. Sa bilis ng pagtarak ng kidlat, sumabog ang paligid sa lakas ng ataking ginawa ni Nathaniel. Tumalsik ang mga debris at tipak ng semento papunta sa malayo at nagkalat ito sa kalsada. Malakas na sigaw ni Dimos habang sinusunog ng kidlat ang katawan nito. Napatingin ito kay Nathaniel. Magbabayad ka sa ginawa mo, Nathaniel. Magbabayad ka ng malaki. Sumabog ang katawan ni Dimos at naghatid ng shockwave sa paligid. Isang napakalakas na incantation ang hindi na kayang salagin at depensahan ni Dimos. Matapos ito ay binalot ng hamog at usok ang dalawa. Napawi ang usok at hamog ng dumaan ng malakas na hangin. Dito nakita muli ng mga tao ang isang aninong nakatayo sa gitna ng labanan. Sa paanan ni Nathaniel ay makikita ang bakas ng katawan ni Dimos. Tila naging silhouette na lamang ito matapos tumama sa kanya ang napakalakas na atake. Maya-maya pa ay unti-unting naglaho si Dimos na parang dinala sa ibang dimensyon upang doon ay parusaan. Sa pagkasawi ni Dimos, unti-unti ring naglaho ang mga extraterrestrial beings na parang natunaw na yelo sa lupa at naiwan naman sa pwesto ni Dimos ang Sinjaki Stone. Dinampot ni Nathaniel ang bato habang nanunumbalik sa dating estado ang kanyang aura matapos gamitin ang full sutra. Natumba ito pero nilapitan siya ng mga sundalo para saklolohan. Sa kabilang banda naman ng digmaan, isang malaking kahihiyan para sa Chinese Army ang hayaang mapasok sila ng NWA forces sa Asian War Theater. May kalakihan na ang porsyento ng teritoryong nasakop ng US at NWA forces. Mas marami man ang mga sundalong Chino, mas advanced naman ang kagamitan at skills ng US at NWA forces.
Upang maiwasan ng NWA forces na ma-overrun sila ng napakaraming sundalo ng Chino, hinati ng Amerika ang mga tropa nito para mapilitang hatiin din ng China ang mga pangkat nila at isang short duration fireflight at minemaintain ng mobilization ng NWA para hindi sila ma-stuck sa iisang lugar lang. Masyado namang kumpiyansa ang mga Chino dahil teritoryo na nila ito at daan-daang pambobomba ang ginawa nila gamit ang mga fighter jets sa kinaroroonan ng mga kano at NWA forces. Hindi ito masyadong epektibo dahil nakakapagtago ang mga ito sa mga gusali. Ipinag-utos kaagad ni President Dao Mingli na ubusin ang mga NWA forces at walang ititirang buhay. Isang malaking hukbo ng mga Chino ang nakasagupa ng grupo ni Kent. Bukod sa laki ng pangkat, may mga kasama pa itong armored division at elites units mula sa National Defense ng China. Alistong nag-setup ng ambush site ang grupo ni Kent. Sa isang highway na may matataas na mga gusali nagtago ang grupo. Dumaan ang malaking pangkat ng mga Chino at nang nasa mismong kill zone na sila ay pinasabog ni Kent ang mga pader ng mga gusaling nakapaligid. Animoy parang mga dagang nagsipulasan ng mga Chino dahil sa pabagsak na malalaking gusali. Buong natabunan nila ang armored division na nasa unahan ng convoy. Matapos ito ay nabalot ng makapal na usok at alikabok ang paligid. Pero hindi ito naging hadlang sa grupo at niratrat nila ito ng mga machine guns. Marami ang napatay na mga kalaban habang hirap ang mga itong makarecover ng formation. Pinalibutan ng grupo ni Kent ang mga ito at isang matinding sweeping assault ang inilunsad. Makalipas ang ilang minuto ay wala nang nakitang gumagalaw sa mga debris at ang nasa huling hukbo ay walang nagawa kundi ang sumuko. Daan-daang Chino ang napasuko ng Scorpion. God damn it, Ken Polo! This is one hell of an accomplishment! Wika ni General Charles Dawson, ang Amerikanong officer na kasama sa operasyon. Nagradyo sila sa nagawang misyon at agad nag-mobilize ng mga tropa para kunin ang mga POW nila. Samantala, nagpatuloy naman sina Kent na pumasok sa teritoryo ng China. This cannot go on. We lost an entire army from a small group of NWA forces. If it keeps up, we will lose not only our reputation but our influence to the entire country. Wika ng isang advisor. Tahimik lang na nakikinig si President Dao Mingli habang patuloy sa pagbabangayan ang kanyang inner circle. How do we stop NWA? They've proven their effectiveness in frontal assaults, and their operations are being done in almost guerrilla-type tactics. That avoids our main forces and attacks in fast and short confrontations. Pag-aalala pa ng isang advisor. Use our ultimate weapons. Maikling wika ni President Dao Mingli. Napatingin sa kanya ang mga tauhan niya. You mean the A-bomb? Sambit ng advisor. Use it on the main forces and wipe them off the planet. Maotoridad na utos ng presidente. But the NWA forces are scattered in different locations, and target them could potentially kill our own troops as well. Tutol ng advisor. I don't care. I want them all killed. Sigaw ng presidente. Nagkatinginan ng mga opisyal at advisor niya. Mr. President, if I may, wika ng advisor. Isang bala ang tumapos sa advisor ng barilin ito ng bodyguard. Tumayo si President Dao Mingli. Do not forget who you're talking to. I command the entire People's Republic Red Army. If I say use the A-bomb, then do it. Destroy all those who oppose us and make them all suffer. Natahimik ang inner circle. Natakot para sa mga buhay nila. Hanggang bigla na lang bumukas ang isang pinto at pumasok ang grupo ng mga armadong pangkat. What is this? Gulat ng presidente. Pumasok ang isang babae na naka-black uniform suit. Scorpion agents? Gulat ng presidente at ng mga kasama niya. Tinutukan sila ng baril. President Lee, in the name of the New World Alliance, you are under arrest for your crimes to the people. Wika ni Ken Polo. You!
You're the one who killed my son! Guards! Kill them! Utos ng presidente subalit hindi nakapalag ang mga bodyguards niya nang tinutukan na ang mga ito ng baril. Walang nagawa ang presidente kundi ang sumuko. Hinuli ito at pinusasan. You will pay for these fucking agents. I swear it in the name of my family! Wika ng galit at napahiyang presidente. Your failures in containing the conflicts has led the Republic to replace you as its supreme leader. You are a weak leader presently. Sagot naman ni Kent. And who will replace me? The NWA? What a pathetic excuse for your damn shit! Singhal ni President Dao Mingli. The people will decide, not me. Besides, the Vice President of China will take over your throne. Sabay ngiti ni Kent. The Vice President? Ha! He's going to sacrifice me for his own political ambition! Hindi makapaniwala si President Lee na inahas siya ng Vice Presidente niya. The sacrifice is necessary to save a lot of innocent people. Tugon naman ni Kent. At dadalhin na nila ang mataas na opisyal sa International Crime Court sa Hague, Netherlands, upang doon panagutin sa kanyang mga kasalanan. Isang buwan ang nakalipas. Sa ngayon ay nakakulong na si President Dao Mingli dahil sa paglabag niya sa international law. Kasama niyang nakulong si Janet at iba pang kasapi ng society na nagbigay suporta kay Dimos. Patong-patong na kaso ang isinampa ng ICC sa mga taong sangkot at nagpasimuno ng digmaang pandaigdig. Sina Trixie, Mara, Samantha, Kiara at Kent ay tinuloy ang serbisyo sa NWA at nanatiling miyembro ng Scorpion upang tumulong sa mga nangangailangan. Si Brian naman ay pinangatawanan niya ang pagiging sundalo at naglingkod pa din sa bayan kahit tapos na ang digmaan. Naging maayos na rin ang kalagayan ni Nicole sa ilang linggo niyang pagpapagaling sa ospital. Samantalang naikasal naman sina Melissa at James sa isang sikat na katedral sa New Orleans at masayang nag-honeymoon kinagabihan sa mamahaling hotel. Lumipas ang ilang mga araw. Nasa isang resort si Beatrice sa Palawan. Gabi na at malamig ang simoy ng hangin. Kumuha ng isang malaking rest house si Beatrice at sila-sila lang na pamilya at kaibigan ng kasama niya. Nakaupo si Nathaniel sa gilid ng pool at binabasa ang isang brochure. Napansin niyang umahon sa pool si Beatrice. Nakabikini ito ng blue at green. Nagtapis ito ng tuwalyang puti at tumabi kay Nathaniel. Babe, swimming naman tayo. Kanina ka pa dyan eh. Reklamo ni Beatrice. Matapos ang lahat-lahat, ay natupad na rin ang pangarap ni Nathaniel. Magkasintahan na rin ang dalawa. Mamaya na lang babe. Tatapusin ko lang itong binabasa ko. Hinawi ni Beatrice ang brochure at binaba ito. Nilapit nito ang mukha kay Nathaniel. Babe, tara na. Maamon nitong ngiti. Di naman makatanggi si Nathaniel. Pero nagulat siya nang hinawakan ng batok niya at siniil siya ng halik sa labi. Babe, baka may makakita. Sambit ni Nathaniel. Ito ang first kiss niya kaya nahihiya pa siya. Pero panay ungol lang ang tinugon ni Beatrice. Lumaban na rin si Nathaniel at nakipaghalikan sa nobya. Ninamnam niya ng husto ang sarap na dulot ng halik ni Beatrice. Amoy klorin pa ito dahil sa pool pero wala na siyang pakialam. Matagal silang naghalikan at bago umalas ay nakita pa ni Beatrice ang isang luha sa mata ni Nathaniel. Luha ito ng tagumpay at ligaya. Mukhang nag-i-enjoy kayo ah. Isang ginang ang nagsalita sa gilid nila. Oh ma'am, andito ka na pala. Ani Nathaniel. Tumabi sa kanila si Melissa. Nakasuot din ito ng swimsuit na one piece at kulay yellow naman. Inila ni Melissa si Nathaniel palapit sa kanya tulad ni Beatrice. Niyakap nito pareho ang mga bewang nila. Masaya ako para sa inyo mga anak. Sana magpakasal na kayo nang magkaroon na rin ako ng apo. Wika ni Melissa na nakangiti. I bet tita. Tawa ni Beatrice. Si Mami talaga. Nasambit na lang ni Nathaniel at nagtawanan ng dalawa.
Dumating naman si James at kasama niya sina Tita Chloe, Brian, Vicky at Nicole. Nakisalo din sa kasiyahan nila sina Jonah at Kelly. Nakakarating lang din. Sa wakas ay kumpleto na ulit silang pamilya. Inaamin ni Nathaniel na hindi sila normal na pamilya. Pero ganun talaga minsan maglaro ang tadhana. Merong mga bagong karakter na darating at meron din namang lilisan. Tinanggap na lang nila ito. Tsaka masaya naman sila sa ganito. Wala na silang hihilingin pa.